Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Cebu, may isang vlogger na ginagawang content ang pagsisin sa dagat para turukan ng suka ang isang klase ng starfish para ito'y mamatay. Para sa mga umaalma sa kanyang ginagawa, ang vlogger may paliwanag. Sa tuwing sumisisid si Bonifacio dito sa kanilang bayan, sa Badyan, Cebu, lagi daw siyang may dalang syringe o hiringgilya na may lamang suka. Yung suka lang sa niyog, tuba. Pero hindi daw siya tatagay. Ang suka kasing baon niya. Kanyang tinutusok sa isang klase ng starfish na puro tusok-tusok para sila'y mamatay. Ang tawag sa mga starfish na to, cots o crown of thorns starfish. Hindi ko na mabilang pero siguro araw-araw mahigit 50 piraso. Dahil sa kanyang pagpuksa sa mga cots, marami ang umaalma. Pero ang paglilino ni Bonifacio, ang kanya raw ginagawa, paraan daw niya para protektahan ang kanilang dagat. Dahil kasi sa sobrang dami ngayon ng cots sa Badyan, peste na sila kung ituring. Kapag outbreaks po nila, posibleng mamamatay lahat po ng corals. Hindi tulad ng karaniwang starfish na meron lamang 5 arm o braso. Ang crown of thorns starfish o Acanthaster planki maaari magkaroon ng 10 hanggang 21 braso na napapalibutan ng napakaraming tinik. At ang mga tinik na to, nakakalason. Naglalaman kasi ito ng kemikal na tinatawag na saponins. Immediate effect nito is namamaga, nagkakaroon ng swelling yung area kung saan natusok, severe yung pain na nararamdaman. Sila rin ay mga corallivore. Ang kanilang kinakain, mga corals. Nakakatulong man sila sa biodiversity dahil iniiwan nito dumago ang ibang corals. Pero kapag sila'y dumami lang sobra, mabilis nilang nasisira ang mga coral reef. Ang problema, napakabilis nilang dumami. Sa isang spawning event, maaari maglabas ang isang babaeng cots ng milyon-milyong itlog. Kakaunti na lang din ang kanilang mga natural predator gaya ng giant triton snail. Pag may outbreak, mas madami yung kinakain nila ng mga corals kaysa nilalaki ng mga corals natin. Bagay raw na nangyayari sa mga coral reef sa Badyan. Napansin ko na po ng mga namumuti na mga corals. Kaya si Bonifacio na-inspire daw sa ibang mga vlogger na ginagawang content ang pagkontrol sa dami ng cots sa dagat. Hindi po siya mamamatay agad-agad. Unti-unti po siyang mananamlay. May mga studies din kasi na talagang nagpapatunay na very effective yung ating mga vinegar. Nakitaan kasi sa mga trials, hindi talaga sila nagkukos ng harm sa other marine na mga organisms. Marami naman naka-appreciate po. Mayroon pa ngang nagdo-donate ng pang-inject talaga. At alam niyo ba na ang cots, isa rin sa pinakamalaking starfish sa dagat? Kuya Kim, ano na? Ang mga crown of thorns starfish ay maaaring umabot ng hanggang 35 centimeters ang lapad. Ang naitala namang pinakamalaking cots, halos 1 metro ang laki. Kaya sila tinuturing na second largest starfish sa dagat. Ang nanguna naman sa listahan, Midgardia sandaros. Ang specimen nito na nakita sa Gulf of Mexico noong 1968 may sukat na 1.38 meters. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May kataga tayo mga Pinoy pag puti ng uwak, pag itim ng tagak. Ibig sabihin mga bagay na hindi mangyayari. Pero sa isang bayan sa Misamis Oriental sa Mindanao, ang imposible tila daw naging posible nang malitratuhan kamakailan ang isang puting uwak. Minsan na rin ba kayo nangako na gagawin ng isang bagay? Pagputi ng uwak. Pwes, ito na ang senyales para gawin to. Sa larawan kasing ito nakuha ng bird photographer mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental na si June Ray. Makikitang isang uwak na ang balahibo hindi itim kundi puti. Yung nakita ko yung white cross, very unique, no? Kaya pinantuhan ko yun sa hasaan. Pinabulaanan ni June Ray ang mga komento. Ang kuha niyang viral hindi raw produkto ng AI. Kuha niya raw kasi ito mismo nang bumisita siya nito lang nakaraang buwan sa bayan ng Hasaan. Nakita ko po sa isang vlog, kaya po na-encourage ako na puntahan talaga as a wildlife photographer. Pag may nakita kaming rare or ma-spot kami, very special para sa amin yun. Ang puting uwak sa Hasaan. Direscue daw ng isang pamilya noong 2020. Pumunta kang bunso sa kuan, mayroon siyang nakita na puti na ibon. Gusto na niyang barilin, naawa siya. Ang ginawa niya, umakyat siya ng puno, parang kunin.
Pagkatapos, dinala niya sa aming bahay. Paghuli niya, mayroong sugat, tinambalan, talagaan namin. Sinubukan naman daw itong pakawalan ni Jaybert pero tila na-attach na raw sa kanyang ibon. Kahit siya lumipad na malayo, bumalik dito siya sa aming bahay. Ang ibon naging instant celebrity. Dinadayo ito ng mga photographer, pati ng mga content creator. Pero alam niyo ba na hindi itong unang beses na may namatang puting uwak sa probinsya ng Misamis Oriental? Taong 2014 kasi sa bayan ng Villanueva, may nahuli ring puting uwak. Ayon naman sa eksperto, hindi daw imposible ang pagputi ng uwak. Maari bunso daw ito ng isang genetic condition o di kaya resulta ng isang genetic mutation. So yung photo is of a albino na uwak or na crow. Ito yung mga hayop na hindi kaya mag-produce ng melanin or yung pigment na nagbibigay ng itim na color sa balat, sa feathers, sa beak nila. It's a very rare phenomenon. May pumuti ng uwak. Meron naman kaya umitim na taga? Kuya Kim, ano na? Ito ang tagak o Egretta garceta. Sa Ingles, little egret. Ang mga tagak may mahabang paa at leeg at tuka. At ang mga balahibo nito karaniway puti. Madalas itong namamataan sa mga latian, palayan at mababaw na tubig. Sa ngayon, wala pang nadodokumentong tagak na itim ang balahibo. Pero may ilang species ng ibon na maaring mapagkamalang itim na tagak. Gaya ng Pacific Reef Egret o Egretta sacra at Black Heron o Egretta ardesiaca. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Matamis kayo ng ngiti ng mga taga-Bohol. Ang pinagmamalaki kasi nilang iconic na asin nakatanggap ng proteksyon mula sa UNESCO. Matapos itong mapabilang sa List of Intangible Cultural Heritage in need of urgent safeguarding. Hindi lang Chocolate Hills at mga tarsier ang tinuturing na yaman ng probinsya ng Bohol. Pati na ito, isang klase ng artisanal sea salt o asin na minsan ang pinag-usapan online dahil bukaro itlog ng dinosaur. Pero higit sa itsura nito, napakalaki ng papel ng asin na ito sa kultura at kasaysayan ng mga Boholano. Daan-daang taon na kasi ang tandaan ng napakamatrabahong proseso sa paggawa nito. Kaya isa sa tinuturing ngayong rarest salt variety sa buong mundo, ito ang asin tibuok. Dahil aabutin nga raw ng siyam-siyam para makagawa ng asin tibuok. Minsan ang inalat ang kapalaran nito. Marami sa mga mang-asinay o yung gumagawa ng asin tibuok, tinigil lang paggawa nito. At ngayon, ilang pamilya na lang sa bayan ng Albuquerque ang gumagawa pa rin ito. Pero muli raw silang nabuhayan ng loob. Sa ginanap kasi na 20th season ng Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage ng UNESCO sa New Delhi, India. Ang asin tibuok napabilang na sa UNESCO List of Intangible Cultural Heritage in need of urgent safeguarding. I therefore declare draft decision 7A6 adopted. Ang ICH o Intangible Cultural Heritage tumutukoy sa mga bagay na bahagi ng kultura ng isang komunidad o grupo na hindi material o pisikal at nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan. At kapag nasama ito sa urgent safeguarding list, nangangahulugan na ang naturang ICH may banta na maaring ito'y mawala at nangangailangan ito ng agarang aksyon at suporta mula sa gobyerno o internasyonal na komunidad. Ang kampanya para mapabilang sa listahan ng asin tibuok. Halos 2 years in the making daw. Yung nomination na ito ay inumpisahan ng komunidad noong 2023. Bago pa noon, nagkaroon na ng cultural mapping noong 2018 dun sa LGU ng Albuquerque. And then itong nomination ay nasubmit noong 2024. Kaya ganun na lang ang kanilang galak nang mapasama sa listahan ng asin tibuok. Sana ay dumami rin ang tumangkilik doon sa produkto ng mga taga-Bohol, no? At maraming bumili ng asin tibuok. This is a reminder of our shared commitment towards preserving our traditions and promoting it as well for people to appreciate and raise awareness on our local traditions. Sa UNESCO, maraming salamat na sali kami sa inscription nyo. Isang karangalan sa mga asinay. Pero alam niyo ba kung gaano kahirap ang paggawa sa asin tibuok? Kuya Kim, ano na?
Matagal at hindi madali ang paggawa ng asin tibuok. Sa loob ng 3 buwan, ibabad ang mga bunot sa tubig dagat. Hihiwain ito sa maliliit na piraso, ibibilad sa araw at susunugin para maging abo. Kukolektahin ng abo at hahaluan ng tubig dagat para makagawa ng brine na siyang magiging asin. Ilalagay ito sa mga clay pot at saka pakukuluan. Ang buong proseso ng paggawa ng isang batch ng asin tibuok maaari daw abutin ng 4 na buwan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Abot langit ang takot ng isang skydiver sa Australia. Ilang segundo lang kasi bago siya tumalon, ang kanyang reserve parachute sumabit sa pakpak ng eroplano. Ligtas kaya siyang makalanding? Ang extreme sport na to hindi para sa mahina ang loob. Ang kailangan kasing gawin, tumalon mula sa isang lilipad na eroplano at mag-free fall ng ilang segundo bago buksan ang parachute para ligtas na makaland sa lupa. Kakasa ka ba sa skydiving? Pero ang sinapit ng taong ito, bangungot marahil ng sino mang skydiver. Sa video kasing pinost ng Australian Transport Safety Bureau, makikita ang isang skydiver na tatalon na sana mula sa isang eroplano. Pero bago pa man niya nagawa ito, ang kanyang reserve parachute biglang nag-deploy o bumukas at sumabit sa wing flap ng eroplano. Ang skydiver lumambitin sa ere sa taas na 15,000 feet, habang ang kanyang mga kasamang parachutist tuloy sa pagtalon mula sa aircraft. Para makawala sa sumabit na parachute, agad nitong kinuha ang kanyang dalang hook knife para putulin ang lubid. Hanggang sa tuluyan siyang makawala. Sa awa ng Diyos, ligtas daw na nakaland ang naturang skydiver. Gayunman, nagtamo raw ito ng sugat sa binti. Mukhang nakakatakot man ang skydiving, lalo na sa mga gaya kung may acrophobia o fear of heights. Pero alam niyo ba na ayon sa statistics, mas marami pang naitalang aksidente sa pagmamaneho o driving kaysa sa skydiving. Sa skydiving kasi kontrolado ang environment at mas stricto ang mga safety protocol. Ang isa naman sa mga naunang naglakas ng loob na subukan ang skydiving ay si Grant Morton. Ang kanyang skydiving attempt, ginawa niya noong 1911 nang tumalon siya mula sa Wright Model B aircraft. Tiyak malulula naman kayo sa tapang ng isang American skydiver na nagtala ng isang world record. Gaano kaya kataas ang kanyang record-breaking high-altitude parachute jump? Kim, ano na? Ang may hawak ng Guinness World Record para sa highest free-fall parachute jump ay ang American computer scientist na si Alan Eustace. Noong October 2014, sakay ng isang helium-filled balloon, tumalon siya sa taas na 41,422 meters o halos 136,000 feet. Ang kanyang bagong exit altitude record, binerify ng FAI o Federasyon Aeronautique International. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nanlaki ang mga mata ng isang vlogger sa Batangas nang makita sa kanilang bakura ng maliliit na daga na may tila mahahabang nguso. Daga nga ba ang mga ito, Kuya Kim? Ano na? Maganda po yan na pet. Tingnan yung itsura niya, kakaiba. Sa vlog na ito ni Glenn, pinasilip niya sa kanyang mga follower. Ang nakita niya habang naglilinis sa kanilang bakuran sa Bawan, Batangas. Tila maliit na mga daga. Naglilinis po ako ng likod. Parang may gumagalaw na kakaiba. Na ang liit. Nung una, 2 lang sila. Pero nung nagbuklat pa kami, naging 4. Parang magkakamag-anak. Pero kanya raw pinagtataka. Buhay na buhay. First time ko makakita ng ganung daga na maliit tapos mahaba yung usos na itapon ko yung sako. Kasi nagulat nga po ako at baka kasi mangagat or may poison yung dagang yun. And after ng paghuli, pinakalban din po namin. Baka kasi po endangered. Mukha magdaga ang mga nahuli ni Glenn. Pero ibang grupo ng maamala mga ito. Sila ay mga shrew. Yung mga shrew, mas maliit sila kaysa sa karamihan sa mga nakikita natin na daga. Mas elongated yung nguso, mahaba yung nguso nila, maliliit sila, tapos a lot of them ay maikli yung mga buntot. At ang mga shrew sa video, isa raw Asian house shrew.
o Suncus murinus. Hindi sila native na species dito sa Pilipinas, so introduced sila. Ang Asian house shrew ay nagmula sa mga bansa sa South Asia, gaya ng India, Sri Lanka, Nepal at Bangladesh. Very common kasi itong Asian house shrew sa mga malapit sa mga bahay, sa mga agricultural areas. Malaki man o maliit ang hayop, laging tandaan, may papel itong ginagampanan sa ating kalikasan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.